beloved Boss Mike Cervera. Presidential sister Amy Marcos. Kunyaring nagmamalasakit kay Pangulo, pinaplastic mga kababayan ng Pangulo, parang plastic na mukha niya. Ito na, pasok! Tanggap tayo ng report mga kabrigada. Si Presidential Sister Senadora Amy Marcos pinalalayo na ang kanyang kapatid sa mga feeling presidente dyan sa Malacanang. Brigada Ann Cortez sa balita, ibrigada mo! Ayot ni Nam. Diba? Si Amy feeling concern. Pinalalayo na daw sa mga feeling presidente sa Malacanang. Alam mo, Amy, kung broken family ka, wag mo nang idamay si presidente. Ha? Gusto mo kasi maging broken din na katulad mo eh. Si Manong Bongbong, isa lang kung magmahal. Naiinggit ka ba ron? Di ba matuwa ka nga dapat? Si Pangulong Bongbong Marcos, mahal na mahal ang First Lady. Hindi katulad ng mga naging ex mo. Di ba? Iniwan ka eh. Dito na naman tayo, mga kababayan ko. Ha? Si Manong Bongbong, parang ako. Loyal! Faithful, sabi nga ni Atty. Claire Castro. Diba no? Sabi ni Atty. Claire Castro, swerte daw yung mga babae, sorry. Sabi ni Atty. Claire Castro, swerte daw yung babae na magugustuhan ko kasi napaka-faithful ko raw. Sabi niya yun, di ba? Kaya wag ka nang maghanap, wag na ka nang mandamay kung pangit yung karanasan mo, Amy. Dinadamay mo kami, di ba? Kung wala kang love life, deserve mo yan. Bakit? Sino ba naman manggugusto pa sa'yo? Eh kahit ako, latagan mo ko ng 1 bilyon, 2 bilyon, hindi ko tatanggapin, no? Oo, mga kababayan ko. Sino naman papatol kay Manang Amy nyo? Putik na yan, mga kababayan ko, ha? Yung itsura pa lang, nakakatakot na. Oo. Eh siguro may phobia lang ako nung araw sa kakapanood ko ng Regal Shaker. Oo. Eh parang lahat ng mga napanood ko ng mga mamaw sa Regal Shaker kamukha ni Amy. My God. Sino nanonood ng Regal Shaker sa inyo? Oo, siya totoo lang. Eh siguro kaya siguro takot ako sa mukha ni Manang Amy dahil diyan sa mga kakapanood ko diyan eh. 'Di ba? Yung mga Regal Shaker noon, mga kababayan ko. Sa totoo lang, si Manang Amy pwede talaga dong regular eh. No? Ha? Pwede nang regular sa Regal Shaker si Manang Amy nyo. Oh, ito na. Ang kawalan ng nag-aalaga. Ito nga yung tinuturo. Anong kawalan ng nag-aalaga, bobo? Alam mo, walang pagkakaiba to sa mga DDS, ano? Alagang-alaga siya ni First Lady. Hindi mo ba alam? Kulang na lang. Tagapunas na nga ng pawis si First Lady eh. Palibasa, walang nagpupunas sa'yo. Ay, nako. Ang rason ni Senadora Amy Marcos kung bakit nagkasakit ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng diverticulitis. Ang layo naman nun, Manang Amy. Malay mo naman. Talagang sob-sob sa pagtatrabaho si Pangulong Bongbong. Sukdulan na makalimutan niya ng kumain dahil may nagsabi nga, di ba? Si Clarita. Yung bang dati, si Prof. Clarita, sino yun? Bahala na kayo magdugtong ng apelyido. Di ba sabi niya nakatrabaho niya si Pangulo, hindi yan kumakain hanggat hindi natatapos? Hindi kumakain si Pangulo hanggat hindi natatapos yung kanyang mga ginagawa.
Yan, si Clarita Carlos. Di ba? Si Prof. Clarita Carlos. Nakatrabaho niya si Pangulong Bongbong. Ano ang patotoo? Hindi eka yan, hindi yan eka, kumakain. Hanggat hindi yan natatrapos, yung kanyang trabaho, eka. Diba mga kababayan ko? Ganun ang sinabi. Kaya wag na kayong magtaka. At saka yung anumang sakit yan, napaka-ordinaryo lang ho niyan. Kayang-kaya na ho ng yakapsul at kiss po rin ni First Lady. Palibasa si Amy, wala na hong ganyan eh. Wala nang yakapsul. Lalong-lalo na wala nang kiss po rin. Baka mabaho na yung kanyang bunganga kasi, oo, yun daw ngipin mga kababayan eh, postiso eh. Hindi ko naman nilalahat. Hindi ko naman ho nilalahat ha, mga kababayan. Ito na. Sunod nga nito, kinwestiyon niya ang mga tao sa Malacanang kung meron ba raw talagang tunay na nagmamahal sa kanyang kapatid. Lahat kami nagmamahal sa kanya. Si Yussi Claire nagmamahal. Sino pa? Yung mga nandoon na mga Alipores. Manang Amy, dito mo na lang patirain sa bahay si Manong Bongbong tsaka si First Lady. Hindi na ako magbablog. Oo, 24 hours ko silang babantayan at aalagaan. Siyang ka nakakita. Cook. Cook. Magaling magluto. Magaling maglaba. Magaling mamalansya. At magaling tuwing gabi pag may kasama. Ngayon, kung inaalala mo yan, sabihin mo sa kanya, kunin si Mike Cervera. Sabihin mo, tirahin na ako sa Malacanang, ipalit na ako sa'yo para may mag-alaga. Diba? Kaya lang, marami na naman magwawala. Alam nyo naman ako, kapag iniimbitahan ako dyan, kulang na lang magmakaawa sila para pumunta ako. Yung iba, mga kababayan, sabi ko nga kulang na lang mag-lumod sila para sila iimbitahin dyan . Ako sa totoo lang, hindi ako mahilig talaga dyan . Di ba? Manang Amy, tama na nga, naiinis mo ako . Sa kanyang tansya, mukhang kanya-kanya raw ang agenda na ginagawa ng mga ito, kaya walang umaasikaso sa Pangulo. Ayan, habang Anong kanya-kanyang agenda? Engot-engot ka pala, ang dami namang mga nag-aasikaso, ang daming mga sekretary, ang daming mga nakabantay, ang daming mahihingian ng pagkain, ng anong gustong kainin, lahat pwede. Huwag ka nga kunyari ikaw yung mapagkunwaring concern kunyari. Yang ka na naman, Marcos Amy. Anong ban ako sa Malacanang? Nakita mo ba? Sila nga yung nagmamakaawa na dumalo ko . Kasi pag hindi ako dumalo, walang pogi. Umiepal lang yan talaga. Sino? Si Manang Amy. Wala na ito. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi na matutupad yung pangarap niya maging First Lady kasi wala nang magkakagusto sa kanyang lalaki na pwedeng maging presidente. Ikalawa, hindi na siya magiging vice president kasi mga kababayan, ayaw na sa kanya ng mga Ilocanong taga-norte. Hindi na rin mangyayari mga kababayan na maging presidente siya kasi nga sa vice president nga ayaw . Pagiging presidente pa kaya mga kababayan ko. Sabi ko pa kanina, kahit tutukan pa ni Manang Amy ng kanyang matulis na baba ang mga leeg ng mga Ilocano, hindi siya iboboto. may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Manang Amy, masyado kang OA? Oo, masyadong OA. Sinong feeling presidente yon? Tinutukoy mo.
Wala, inggit ka lang. Inggit talaga yan, Anino. Ganyan ho ang itsura ng inggitera. Mahaba-baba, mga kababayan, ganun. Inggit talaga siya. Oh, sobra inggitera nitong mahabang baba na to. Hindi na nahiya. Wala na. Naku! Naku! Gaganong-ganong pa. Naku! Alam mo, Manang Aimee, kung nakikita ka sana namin na dahil lang sa politika yung ginagawa mo, hindi personal, sana sa mga gathering na nandyan ang Pangulo, kumpleto pamilya, ikaw lang wala eh. Di ba kayo nagtataka? Si Aimee lang ang laging wala sa mga gathering nila. Oh, may okasyon, may pagtitipon. Bakit wala tong mahaba-baba na to? Di ba mga kababayan? Bakit? Bang klase talaga, oh. Kaso na naman ito, nag-iwan ng payo ang senadora sa kanyang kapatid. Talaga naman, kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan, talikuran na niya lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo. Huwag mo ang turuan, magpresidente ka muna, pumapaling na naman yung ilong mo, kakachismis. Manang Aimee, yung ilong mo, iba na itsura, ha? Galing pantay na pantay ang butas, ha? Pantay na pantay yung butas ng ilong niya. Tanggalin lang yan, wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. Matapos ang pagka-admit ng Pangulo sa ospital, ay tiniyak naman ito na walang dapat na ikalarma ang publiko dahil hindi naman life-threatening ang kanyang kondisyon. So malayo, sa bituka, ibig sabihin kahit malapit pa. Di ba? So, wala itong ginagawa ni Manang Aimee na ito. Puro lang ito, alam nyo, pamamlastik sa hindi lang po kay Pangulo, kundi sa ating mga Pilipino. Ganun lang po yan. Pamamlastik. Oo. Ang galing mamlastik ni Manang Aimee nyo. Kawawa naman ang Pangulo, no? Imbis na may kapatid na siyang tumitingin, sana, at kaagapay, katuwang, sana, pero bakit nakakapagtaka, tila ba inuuna ni Aimee yung pong kanyang emosyon at damdamin na inggitera. Oo. Yung pong pagiging inggit, oo. Wala ho eh. Yun na po yun siya eh. Siya na po yan, inggitera talaga. Di ba? Inggitera. Inggitera. Ganon. Hey! Boboto nyo ba si Manang Aimee kapag tumakbong vice presidente? Sige nga ho, kasi kahit ako kahit ho anong posisyon sa gobyerno, hindi ko boboto eh. Turn off ako, mga kababayan, turn off ako sa kanya eh. Di ba? Turn off ako sa kanya. Di ba? Wala. Ay, nako mga kababayan. Sige, boto nyo pa. Sino pipiliin nyo, mga kababayan ko? Seryosong tanong ito. Kung tatakbong senador si Atty. Claire Castro at kasabay si Aimee Marcos, sino pipiliin nyo? Sige nga. Sino pipiliin nyo? Press 1, Atty. Claire Castro. Press 2, Aimee Marcos. Aimee Marcos 2. Yussi Claire 1. Putik na yan, mga kababayan. Tataya ako, pati brief ko. Para kay Atty. Claire Castro, mga kababayan ko, Yussi Claire Castro tayo sa 2028 para sa senadora. Para sa Senado, para pagka-senador, Atty. Claire Castro. Our beloved
Boss Mike! Boss Mike!